Welcome sa aming programang Bebe Sweet Story. Mapapakinggan niyo po ngayon ang Season 2 ng kwento ng buhay ng ating bida na si Aldo. Enjoy mga bebe! Masyadong malungkot at walang kulay ang mundo ni Aldo ng mga sumunod na araw pagkatapos silang mag-break ni Annalyn. Alam niyang tama ang kanyang ginawang pakikipaghiwalay sa nobya. Subalit nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kanyang puso na di niya tiyak kung ito'y maghihilom pa. Kahit ang pag-alo ng kanyang tropa ay hindi man lang magpasaya sa kanya kahit konti lamang. Nagluluksa talaga ang binata. Biyernes ng hapon, 5 araw pagkatapos mag-break sina Aldo at Annalyn. Nag-text si Natalie. How's my love? Let's drive around tomorrow. Saturday naman. Hey there. Yes, let's do that. San tayo? Pwede ka ba tomorrow morning until Saturday afternoon? Drive tayo sa Punta Fuego. Sama din daw si Eliza. Tayo lang tatlo? Yeah, tayo lang tatlo. We'll take my car so daanan ka namin sa bahay nyo. Alam daw ng pinsan ko yung sa inyo eh. Okay. Thanks sa pag-i-invite. Ako dapat ang mag-thank you. Miss na kita. Alam mo ba yun? See you at 9 a.m. tomorrow. Parang binalikan ng sigla si Aldo. Marahil dahil sa lungkot at for the fact na wala na nga siyang GF. He is free as a bird. Excited na siya. Gusto sanang kumbidahin ni Aldo si Banjo pero feel niya na hindi papayag si Natalie kasi hindi pa ito kilala ng magandang bank manager. Inihanda niya agad ang kanyang backpack. Nilagay dito ang kanyang mga gamit. Naging masarap ang tulog ni Aldo ng gabing iyon at nagising ng maaga kinabukasan. Bago mag-alas 9 ay nakaabang na siya sa harap ng kanilang bahay. 9:10 a.m. Huminto ang Honda Civic ni Natalie sa harap ni Aldo. Ang ganda ng ngiti ng bank manager. Lumabas ng car si Eliza. Humalik sa pisngi ng binata at lumapit sa likod na upuan. Naka-shorts ito at t-shirt na bitin kaya kita ang pusod. Nakakatakam pero hindi pwede. Sa loobin ng binata. Lumabas din ng kotse si Natalie. Short din ang suot at manipis na cotton t-shirt. Humalik din ito kay Aldo pero hindi sa pisngi kundi sa labi ng binata. Medyo hindi komportable ang binata dahil maraming kapitbahay niyang nakatingin. Siguradong maraming chismis ang kakalat. Parehong magaganda at sexy ang magpinsan. Parehong masaya dahil kasama nila si Aldo. Masarap ang usapan nila habang nagdadrive papuntang Punta Fuego. So love, what's new? Tanong ni Natalie. Same pa rin. Mabuti naman, you two invited me. By the way, kamusta kayo ni Sir Leo? Ay Aldo, kung gusto mong masira yung araw ni ate, banggitin mo yung name na yan. Bakit naman? Sabay himas sa batok at pisngi ni Natalie. Medyo kinilig sa haplos ni Aldo si Natalie kasi naman nangungulit. Magbalikan na daw kami. Ang kulit, nakakainis. Bigyan mo kaya ng kiss para tumigil sa pangungulit. Ayoko nga, maghintay siya. Sa'yo na muna ako. Oh, biruan, kantsawan, kwentuhan ng tatlo hanggang makarating sila sa Punta Fuego bago mag-alas 11. May nakahanda ng lunch sa kanilang pagdating. Napawaw si Aldo na kinatuwa ni Natalie. Siya kasi ang nagpabili at nagpahanda nito sa mga caretakers. Enjoy ang tatlo sa kanilang seafood lunch. Chill lang sila after lunch. Guys, swim tayo sa clubhouse swimming pool at 2 p.m. Wika ni Eliza. Yeah, gusto ko yan. And Aldo took something from her bag and handed it to Aldo. Here, swimwear mo. Tinignan ni Aldo. Swimming trunks. May dala akong board shorts. Okay na yun. Yun na yung isuot mo, love. Gusto kong i-show off yung lab ko. Iiling-iling na nag-okay na lamang si Aldo. While chilling and drinking beer sa porch, kumandong si Natalie kay Aldo. Oh love, bakit parang biglang nabuhay? Excited na tili ng dalaga. Patingin,
Sabat naman ni Eliza habang tumatawa. Bawal ka mag-join, hindi for sharing ang love ko. Saway ni Natalie sa pinsan na napapaut tuloy. Sana pala, sinama ko si Banjo para may partner ka, Eliza. Sabi ni Aldo. Sinong Banjo? Tanong naman ni Natalie. Best friend ko, nirereto ko kay Eliza. Sagot naman ni Aldo. Sinabi mo pala kay Banjo na NBFSB ako at still untouched. He's courting me na. Good, bagay kayo. Maganda ka't gwapo siya. Wika ni Aldo. Na-meet ko na ba yan? Tanong naman ni Natalie. Hindi pa. Mag-double date tayo minsan. Yes, let's do that. Ngumiti lamang si Eliza. Hinalikan ni Natalie si Aldo sa labi habang nakakandong ito sa binata. Inggit na inggit naman si Eliza pero wala siyang magawa kasi pinagbawalan siya ng nakakatandang pinsan sa pakikijoin kahit gustong gusto niyang mangyari yun. Awat na kayong dalawa. Tara na magpalit ng swimwear at tara na mag-swimming. Nagsipagpalit na nga sila ng swimwear. Sina Natalie at Eliza ay naka-netrobe nang lumabas. Si Aldo naman ay naka-t-shirt at board shorts pero suot ang trunk inside. Sumakay sila ng electric golf cart papuntang clubhouse. May karamihan ng tao dahil Sabado. Mabuti na lamang talaga't nakapagpa-reserve si Natalie ng pwesto. Manager talaga. Lahat na iisip at naihahanda in advance. Sabay naghubad ng netrobe ang dalawang dalaga. Laglag ang panga at mulagat na mulagat ang mga lalaki nasa paligid ng pool. Pati yung mga naglalangoy ay napahinto. Ang sisexy at ang gaganda kasi ni Natalie at Eliza. Ang puputi at talagang materialis fuertes. Maglalaway ang kahit sinong lalaki na makakakita. Si Aldo naman ang nagtanggal ng kanyang t-shirt at nakita ang kanyang malapad na pecs at six-packs abs. Sabay na napao ang dalawang dalaga. Love, hindi mo suot ang trunks na bigay ko? Tanong ni Natalie kay Aldo. Hindi sumagot ang binata, bagkus sinubad ang board shorts. Iba ang tindig ng binata, full of confidence pero hindi mayabang ang dating. You're the man, hiyaw ni Eliza, sabay high five, samantalang si Natalie ay yumakap sa binata at humalik sa labi na to. Parang ina-announce sa mga babae, nasa kanya na ang binata, so better lay off him. Feeling ni Aldo ay gumwapo siyang bigla. Hinawakan ni Aldo ang kamay ng dalawang dalaga at hinila papuntang pool. Sabay-sabay silang tumalon, harutan, yakapan, tawanan ng tatlo. Walang pakialam sa pagmamasid ng marami sa kanila. Enjoy na enjoy ang tatlo. Lalo na si Aldo na parang nakalimutan ng dating nobya. Halatang inggit na inggit ang maraming lalaki kay Aldo. Kahit marami ang mas gwapo kaysa sa kanya, sa binata lang lagi nakatingin si Natalie at Eliza. Hindi nila pinapansin ang paghanga ng mga kalalakihan. Marahil tama si Banjo sa kanyang sinabi kay Aldo. Tol, hindi ka nga talaga yung gwapo, pero may X factor ka na wala sa iba. Kaya madaling humanga sa iyo ang mga babae. Umahon sila't naupo under the huge umbrella by the pool. Love, massage mo naman yung legs ko. Like yung ginawa mo kay Eliza. Paglalambing ni Natalie kay Aldo. Tumingin ang binata kay Eliza at ngingiti-ngiti lamang. Inadjust ni Aldo ang pool recliner para makahiga ng husto si Natalie. Natalie, cover yourself with your towel. Kahit na nakabikini ito, para pa rin nakabuyangyang ang katawan nito for everyone. Okay lang to, para walang sagabal sa pagmamassage mo. Si Eliza naman ay nahiga rin. Nagsuot siya ng salamin at pumikit. Ayaw niyang panoorin ang pagmamassage ni Aldo sa pinsan. Sigurado siyang maiinggit lamang. Sinimulan na ngang gawin ni Aldo ang kagustuhan ni Natalie. Ngunit si Natalie ay parang kakaiba na ang nararamdaman. Kaya naman tumayo si Eliza at sinabihang lumipat sila ng pwesto. Naunawaan naman agad ni Aldo ang gustong sabihin ni Eliza. Kaya tinulungang tumayo si Natalie. Lumabas sila ng pool area at ng clubhouse na pinagtitinginan pa rin ng mga naroon. Chill lang sila sa Punta Fuego. Bago mag-dinner, nag-stroll silang tatlo sa beach. Magkaakbay sina Aldo at Natalie at paminsan-minsan,
Hinahawakan sa kamay ng binata si Eliza. Masaya silang tatlo. Masarap ang dinner na pinahanda ulit ni Natalie. Sa isip ni Aldo, kahit mapalaban siya ng magdamag, talagang siya ay tatagal. Isa lang naman ang kanya makakasama sa gabing yun dahil off-limit si Eliza. After dinner, umakyat sila sa kanilang rooms. Love, sama tayo sa isang room. Si Eliza, sa adjoining room. Ay, ang daya mo naman. Kasya naman tayo sa king side bed ah. Ate, sa room niyo pa rin ako please. Pretty please. Okay, pero hanggang nood ka lang ha. Yes ate. Sabay kindat kay Aldo ni Eliza. Aldo love, shower tayo. Pumasok sina Aldo at Natalie sa loob ng banyo. At doon ay hindi napigilan ng dalawa ang kanilang mga sarili. Talagang matinding init ang kanilang nararamdaman ng mga oras na yon. Kaya naman, naganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Grabe, as in grabe talaga kayo. At ate, grabe naman yung paghiyaw mo. I think, nadinig ng caretaker sa labas yung tili mo. Hindi makasagot si Natalie sa hapo, kaya nilapitan siya ng pinsan. Ate, pahiram naman kay Aldo. Mag-make out lang kami please. Tumango lang si Natalie at pumikit. Lupay-pay talaga ito. Tayo naman Aldo. Shower ka muna. Dali-daling pumasok sa banyo si Eliza. Naiwan si Aldo na nakaupo sa tabi ng kama habang pinagmamasdan si Natalie. Si Natalie na lang kaya, pero seryoso si Sir Leo kung nag-propose na to ng marriage. Hindi ko pagsasawaan si Natalie, pero hindi ko kaya yatang iyain siyang magpakasal di tulad ni Sir Leo. Ang naiisip ni Aldo. Lumabas si Eliza mula sa banyo. Biglang nag-iba ang mga mata ni Aldo. Kaya tumayo ito at nilapitan ng dalaga. Hinawakan ng kamay at inuupo sa may couch. Naupo siya sa tabi ng dalaga. Hinawakan ito agad ang mukha ni Eliza at pinakatitigan ng mga mata nito. Unti-unti ay naglapit ang kanilang mga labi. At hindi lang ganun ang nangyari. Ginawa rin nila ni Eliza ang ginawa nila ni Natalie kanina. Talaga namang napapapikit si Eliza dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Napapakapit pa nga siya sa mga braso ni Aldo. Si Aldo naman ay tila masayang masaya at talaga namang napakaswerte. Eto namang si Natalie, nang makapagpahinga ng kaunti, ay hindi rin nakapagpigil at lumapit sa mga ito. At doon na nga tuluyang naganap ang bagay na iyon. Nang matapos, ay talaga namang lupaypay si Aldo. Tulog na si Eliza. Bago namang tuluyang nakatulog si Natalie, muli niyang sinabi kay Aldo, Love, wag mo kong bibitawan ha, love. Nakatulog na rin si Aldo na may ngiti sa labi. Nagising si Aldo 10:00 na ng umaga ng linggo. Ang daming tawag at text message from Annalyn. Inisa-isa niyang basahin ang mga message at tinawagan ng nobya pagkatapos. Han, mabuti tumawag ka. I miss you, Han. Anong oras ka nakarating dyan last night? Tanong ni Annalyn. Past 2 AM na ako nakauwi kaya kagigising ko lang, Han. Kawawa ka naman. 2 weekends pa ako makakauwi dyan, Han. Wika ni Annalyn. I understand, Han. Hindi niya sinabi ang plan niya to visit again his GF this coming Saturday. Halatang matamlay ang binata sa kanyang boses. Walang excitement, marahil dahil sa pagod at puyat. Kaya after 10 minutes ng pag-uusap ay nagpaalam na nga ang dalawa. Walang ginawa't pinuntahan si Aldo sa araw na yun. Puro tulog lang ang inatupag. Lunes, irregular pa ang classes pero pumunta sa university si Aldo. Para na rin matabunan ng sentimiento sa nobya. Tulad ng dati, enjoy ang tropa sa muling pagkikita-kita. Nag-text si Eliza. Visit kami ng friends ko dyan sa school nyo. Available ka? Yes, I'm free this afternoon. Good, ako't yung mga kaibigan ko ay makakarating dyan ng 3 PM. I'll be waiting, sagot ni Aldo. Agad kinausap ni Aldo ang BF na si Banjo. Tol, pupunta dito yung NBFSB na girl at 2 companions. Sama ka sa akin, papakilala kita.
Okay tol, para ma-assess ko yung potential. I assure you tol, tutulo laway mo dito. Sobra naman yung pag-build up mo dyan, baka ma-disappoint ako ha. Guaranteed, no disappointment. Dumating si Eliza kasama ang dalawang classmate nito sa Lasal. Nag-drive si Eliza. Pagka-park ng grupo, lumapit agad si Aldo at Banjo sa tatlong dalaga. Nakatano naman ang iba nilang tropa. Agad na humalik sa pisngi ni Aldo si Eliza. Nakatingin si Banjo at ang dalawang babaeng classmate ng dalaga. Aldo, ang dalawa kong kaibigan, Cheryl and Donna. Nice to meet you. Bati ni Aldo. And this is my best friend, Banjo. Banjo, this is Eliza. Pakilala ni Aldo kay Banjo. Nagtaas naman ng kilay ang dalaga. Parehong maganda rin ang kasama ni Eliza pero walang interes si Aldo. Pati kay Eliza ay medyo distansya na rin siya. Marahil sanhi ito nang nangyari noong nakaraang Sabado nang dalawin niya ang nobyo o kaya ay nais talaga niyang makadama ang kaibigan na si Banjo kay Eliza. Okay ka lang Aldo? Tanong ni Eliza. I'm not feeling well, sorry Eliza. Sagot ni Aldo. Nakita ni Banjo kung gaano ka concern sa kaibigan na maganda at sexing dalaga. Tinitigan niya ito. Tama lahat ang description ni Aldo patungkol kay Eliza. Para siyang nabighani. Punta tayo sa cafeteria Eliza. Medyo malamig doon. Yaya ni Aldo. Humawak sa braso ni Aldo si Eliza habang ang dalawang kasama ay kasunod sa likod nila kasabay ni Banjo sa paglalakad papuntang cafeteria. Aldo asked the girls and Banjo what they wanted and ordered from the counter. Siya ang nagbayad. Magkatabi sina Aldo at Eliza. Samantalang si Banjo ay umupo sa tapat ni Eliza habang ang dalawang kaibigan ni Eliza ay nakaupo sa tapat ni Aldo. Talagang ina-assess ni Banjo si Eliza. Mukhang nagkagusto ito sa dalaga. Nasabi na ni Aldo sa kaibigan dati na bagay ito kay Eliza. Nauwi sa pagbibigayan ng numbers ang pag-uusap ni na Eliza at Banjo. Mission accomplished, isip ni Aldo. The girls stayed with the two guys for 2 hours swapping stories of student life in their respective schools. They enjoyed their time together. Kumaway si Eliza kay Banjo nang sila ay nagpaalam pero humalik ito sa pisngi ni Aldo. Ano yung assessment mo tol? Tanong ni Aldo kay Banjo. Tol, na-inlove yata ako eh. Nakangising sagot ng kaibigan. Sabi ko sa'yo, tutulo yung laway mo eh. So bahala ka na. Huwag mo na akong isama kung popormahan mo si Eliza. Sabi ni Aldo. Okay tol, I will take it from here on. May kumpiyansang sagot ni Banjo. Hay salamat, hindi ko na problemahin si Eliza. Ang saloobin ni Aldo. Uneventful ang sumunod na mga araw. Natutuwa si Aldo dahil nabawasan ang kanyang extracurricular activities. Wala na si Lynette, Presi at Eliza sa kanyang buhay. Si Natalie na lang at si Lian na mukhang may tama kay Aldo. Nagtatawagan pa rin sina Aldo at Annalyn gabi-gabi kahit ramdam ng dalaga ang parang tampo ng nobyo. Webes ng gabi, tinawagan ni Lian si Aldo. Tuloy ba yung date natin this Saturday? Yes, ituloy natin. Okay ba sa'yo early lunch? Maybe at 10:30 a.m. para by 3 p.m. ay makadalaw ako kay Annalyn sa townhouse nyo. Let's make it 9 a.m. Aldo para we have a longer time. Okay, 9 a.m. Sa Cubao tayo. Maghanap tayo ng Starbucks doon. Nagkasundo ang dalawa na magkita at a certain place in Cubao at 9 a.m. that coming Saturday. Friday night, tumawag naman si Annalyn kay Aldo. Han, I just want to inform you na may gathering dito sa townhouse this coming Saturday afternoon. Sino-sino naman ang pupunta dyan, Han? Tanong ni Aldo kay Annalyn. Mostly girls, Han. Baka may 2 or 3 boys. College batchmates ko sa UP, plus si Cass at Belle. Wala si Lian, may lakad daw tomorrow. Okay, Han, enjoy. Pero 1 or 2 bottles lang ang San Miguelite ang inumin mo, ha? Yes, Han. Salamat, Han. Sumaya si Annalyn. Mukhang nakarecover na si Aldo. Sabado,
5:30 AM pa lang ay nakasakay na si Aldo papuntang Cubao. May dalang backpack na may lamang tuliretis. Balak niyang magpalit ng shirt sa restroom ng Starbucks pagdating niya sa Cubao. Before 8 AM ay nasa Starbucks si Aldo at nagpapalit na ng t-shirt. Umorder siya ng American Venti. Tinext niya kay Lian ang lugar kung siya ay nasaan. Before 9 AM ay dumating ang dalaga. Naka-tight jeans ito with a matching tight t-shirt accenting her curves. Ang ganda talaga ng dalaga, yung klaseng lilingunin mo pag nakasalubong. Tumayo si Aldo habang papalapit ang dalaga. Sa halip na kumamay kay Aldo, humalik ito sa pisngi ng binata. Nagustuhan naman ng binata ang ginawa ni Lian at humalik din ito sa pisngi ng dalaga. Umorder na nga si Lian na binayaran naman ni Aldo. Pareho silang masaya sa patagong pagtatagpo. Animoy parang magkasintahan kung magtinginan at magngitian. Nice shirt, Aldo. Napansin ng dalaga ang mamahaling shirt ng binata. Salamat, gift lang to. I can't afford to buy this kind. Marami silang napagkwentuhan about family, college life, and about friends. Ilang years na kayo magkaibigan ni na Annalyn, Cass at Belle? Tanong ni Aldo. Since first year college, so almost 5 years na. So close talaga kayo sa isa't isa? Yes, very close kami. We know one another secret. Anong secret ni Annalyn na pwede mong sabihin sa akin? Baka naman sabihin mo pa kay Lynn. Hindi ko sasabihin, promise. Well, yung reason kung bakit nag-break sila ni Mike. Gusto kasi ni Mike na magpakasal na sila after graduation. Kaya ayun, napilitan siya makipag-break kay Mike kahit mahal niya talaga ito. Naka 3 years din sila. Napatango si Aldo at nag-isip. Hindi kaya may damdamin pa rin ang nobya sa ex nito? Kung totoo yun, parang naging panakip-butas lamang siya ni Annalyn. Wag naman sana. Ang panalangin ni Aldo. Ikaw, anong secret mo na pwede mong sabihin sa akin? Tanong ni Aldo. Tumingin ng straight si Lian kay Aldo. Parang sinisigurado kung seryoso ba ang binata. Ano nga ba yung pwede kong i-share sa'yo? Eto na lang. Gumagamit ako ng laruan. Nasamid at napaubo si Aldo sa totally unexpected na sagot ni Lian. Napatawa naman ng dalaga sa itsura ng binata. Aldo, seryoso ko. Talagang gulat na gulat si Aldo sa secret ni Lian na hindi na secret ngayon kasi alam na niya. Sinakyan na ang kwento ng dalaga. Ilang beses ka namang nakakarating sa dulo. Minsan isa, minsan dalawa. Yung pinakamarami 4. Pero hanggang dun lang ako Wala pa talaga ako nakakasamang lalaki. Halos hindi maririnig. Sana. Ako ang mauna. Narinig ang sinabi ni Aldo. Ano yun? Ikaw ang pilyo mo. Grabe pala tong si Lian. Usap pa lang at wala pa kaming ginagawa. Talaga namang nakakaramdam na ako ng init. Isip ni Aldo. When Lian returned, Aldo invited her to go to Gateway Mall. They chose an Italian restaurant. Kapwa enjoy na enjoy ang dalawa sa pagiging magkasama ng mga oras na yun. Naiwan si Lian sa mall dahil pumunta na si Aldo sa townhouse pasado 2:00 ng hapon. Nagtaxi ulit siya.